Ako, hindi ako nag-aral sa computer. Wala po akong pinagtapusan. Linawin ko lang, high school graduate lang po ako. At yun o, gaya nung sabi nung pamagat, moving forward with AI technology. Pero bago ko umpisahan yan, disclaimer, hindi po ako expert sa AI. Okay? Enthusiast ako, mag-aaralan ko pa, and hopefully, magamay natin. But there are things that I would like to share with you guys na sa tingin ko dapat yung malaman tungkol sa AI. And hopefully, mapakinabangan niya rin. So bago tayo mag-usap tungkol sa AI, alamin muna natin ano ba yung AI. So ayon kay ChatGPT, ang AI ay short for Artificial Intelligence. Okay? O sa wikang Pilipino, intelihensya na sangay ng pagko-computer. Okay? Ang layunin niya ay makalikha ng mga makina na makatutulong na gayahin ang katalinuhan o kaisipan ng tao tulad ng pag-iisip, pag-aaral, pagresolba ng mga problema at paggawa ng desisyon. Okay, mga halimbawa niyan, yung mga simple lang is yung facial recognition gaya sa cellphone. Di ba na ilalak na natin through facial recognition. Tapos yung pagsasali ng wika o yung translation from English to other languages gaya ng Filipino o Tagalog. Tapos yung mga chatbots gaya ng ChatGPT, sa ibang social media platforms meron na rin siya ngayon. Tapos meron na rin yung mga advanced na gaya ng mga sasakyan na nagmamanehong mag-isa, at saka yung mga PA o personal assistant gaya ng Google or Siri, si Alexa, okay, di ba? Mga nakakausap mo sumasagot. Yun ay mga halimbawa lamang ng artificial intelligence. So alam natin na sa ngayon, marami pa yung hindi ganoon kaaktibo o may kaalaman sa AI. Kagaya ko, nag-uumpisa pa lang naman ako, nag-aaral pa lang ako. Pero kung babalikan mo kasi yung kasaysayan, nag-umpisa lahat yan sa computerization, di ba? Ngayon, kung sa Pilipinas per se, way back 1960s, medyo ano na yan, nag-uumpisa na. 1970s, yun na yung pumasok na yung computerization sa negosyo at saka sa edukasyon. 1980s, nung mai-intro o palawakin iyan sa mga private at saka pampublic na sektor. Okay? Then, later on, in the 1990s, formal nang inulunsad yung computerization. Di ba kung natatandaan nyo yung mga puntong, yung mga hard copies ay ginagawa ng digital copies. Tapos, nung year 2000, pumasok na tayo sa digital age. Particular, pag-usapan natin doon yung pagtawid from 90s to 2000. Marami nung panahon na yun yung nagka-problema, lalo na doon sa sektor ng manggagawa. Tawagin na lang natin silang old school. Okay, hindi sila nakasabay o nakaangkop doon sa panawagan ng computerization. And dahil doon, marami doon sa mga manggagawa, especially yung medyo malapit na sa retirement siguro, o talagang ayaw, o kung hindi man ay hindi talaga makaangkop doon sa panawagan na yon ng implementasyon ng computerization. So ang nangyari, either na-layoff sila or nagsipagretiro. Pero meron din naman, marami-rami din yung nagpatuloy, and yun nga, nag-aral, in-educate yung sarili nila either formally or by themselves para makasabay. Ako, hindi ako nag-aral sa computer. Wala po akong pinagtapusan. Linawin ko lang, high school graduate lang po ako. Ang kaibahan lang, I'm an enthusiast. Hindi ako tumitigil sa pagsaliksik dun sa mga bagong kaalaman, lalo na kung napukaw niya yung interest ko. Ang pag-uutos sa AI para gawin ang isang bagay is through prompts. O yun yung pagdidikta mo kung anong gawin mo to, gawin mo yan, ganyan. Unfortunately, sa ngayon, hindi siya tumatanggap ng salitang Tagalog, kung hindi English. But there's a way. Shoutout nga pala kay Kuya Jun TV kasi sa kanya ko natutunan. Pwede mong i-AI through ChatGPT. Lagay mo una, pakitranslate sa English, tas
ilagay mo na kung ano gusto mong pagawa sa kanya in Tagalog. And then, i-translate ka ni ChatGPT yun. And then, magagamit mo na yung prompt na yun to give task doon sa generative AI na gagamitin mo. Generative AI mostly yung ginagamit ngayon na paggawa ng mga videos, paggawa ng mga images. That's called generative AI. Siyempre, iba pa rin yung videos na gawa ng tao. Pero basically, gawa rin yan ng tao. Galing din yan sa kaisipan ng tao eh. Di ba? Ang kaibahan lang, generate siya through AI. At yun ang mga bagay na may mga advantages na magagamit ng isang digital creator. Kung itatanong niyo kung ano-ano yung mga advantages na dun, isa dyan is kung ikaw ay mahiyain at faceless yung iyong social media platform pero gusto mo mahilig ka mag-create, gusto mo rin kumita ng pera, through generative AI, kung matututunan mo, pwede kang mag-create. Okay? Ikalawa, sa mga gadgets, through generative AI, kung fully detailed yung ilalagay mong mga prompt o pag-uutos sa kanya, pati yung mga drone shots, yung off-cam, yung pag-swallow, marami ang magagawa. Okay? Ito pa malupit. Karamihan ng video na nagagawa sa generative AI is talagang quality. Kung makakatagpo ka ng app na magagamit mo na sasak sa panlasa mo at sa creativity mo, makakakita ka ng mga AI na makakagawa ng mga video na talagang cinematic quality. So, yan na muna ngayon. Nag-share lang ako. Moving forward with AI nga, okay, dun sa mga pinagdaanan natin in the past. Una, kahit na AI gamit mo, you could assure yourself na original yung ginagamit mo kasi galing sa isipan mo yan. Tapos, dagdagan mo na lang ng konting pabalat para mapaghusay mo lalo. Anyways, hopefully nga, matutunan ng iba. Who knows, baka subukan ko bukas, okay? Baka makapag-live ako, mag-sample tayo ng paggawa ng AI videos live. Tapos, tingnan natin, with your participation, kung may iniisip kang konsepto, gusto mong gawin natin, parang sample lang para ma-prove ko sa iyo na madali nga at kaya nga ang isang video na gagawa ko in matter of minutes lang. Sandali lang talaga, mabilis. Pero higit sa lahat, sa kagaya ko na palaging nasa trabaho at walang pagkakataon para lumabas at mag-shoot, nakakapag-create ako through dito lang, sa computer, sa cellphone. Okay? Hindi ko kailangan lumabas. So, yun pa yung isang pakitabang doon. So, kung may iniisip nga kayo, kung may idea kayo, kung gusto nyo gawa natin ng AI video, sige. Tapos, gawin natin sa live para makita ng iba. Maturuan ko rin kayo nung konting kaalaman na meron ako. And sana maging malupit pa kayo dun sa inyong matututunan. And, yun. Gusto niyo mag-collab? I'm more than happy to do so para sa inyo. So, till next time. And yeah, abangan niyo yung live. Gawa tayo. Salamat po!